Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Handang kasuhan Senator Bato de la Rosa mismo ang kababayan si Vice President Sara Duterte Carpio ang makapagbibigay ng ebidensya itong mga kritiko, lalong-lalo na ang mga makakaliwang grupo na binusan ni Vice President Sara ang confidential fund niya. Anya, palibhasa ay ginagamit ito ni Vice President Sara Duterte laban sa mga NPA. Kaya naman nagpuputak ngayon ang mga legal funds ng mga makakaliwang grupo dahil sila ang unang-unang apektado sa paggagamitan ng confidential fund na ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa harap ng marami sa ating mga kababayan na kanya di umanong kakasuhan or sasampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte Carpio kung sakaling may maipakita ang mga kritiko nito sa politika ng kahit isang ebidensya na magpapatunay na talagang binusangan niya ang confidential fund na gagamitin sana niya sa mga rebuilding grupo na sumisira sa ating bayan. Dagdag pa niya ay kaya naman daw niya ito nasabi kasi 100% confident siya na talagang hindi ito binusan ng nasabing Vice Presidente dahil matagal na di umano niya itong kilala at alam niya na wala di umano itong ibang hangad kundi ang paglingkuran ang ating mahal na bayan. Kasi isa nga si Vice President Sara Duterte sa ilang politiko na may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di umano ni Senator Bato de la Rosa ay kung wala naman daw talagang tiwala ang sambayanang Pilipino sa nasabing Vice Presidente ay bakit naman daw nila ito ibinigyan ng pondo in the first place. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na sobrang halata naman daw na ang intensyon lamang ng mga kalaban ni Vice President Sara sa politika ay sirain siya sa mata ng publiko dahil isa si Vice President Sara na magiging matinding kalaban nila sa darating na halalan. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay itigil na lamang umano nila ang kanilang paninira sa nasabing Vice Presidente kasi hindi di umano sila magtatagumpay kasi matagal na daw di umano silang mulat sa katotohanan at alam na kilalang kilala na daw nila si Vice President Sara na may tunay at totoong pagmamahal ito sa ating mahal na bayan at wala di umano itong gagawin na kahit ano na makasisira sa ating mahal na bayan. Nang lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, and if they found no evidence Vice President Sara has squandered her confidential funds, she can countercharge those people with slander and libel for defaming her and good name and character. Maging mahinahon tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin hawak ang ibang bagay tulad ng ibang usapin tulad ng pagkakaroon ng resulta o mga desisyon na may kinalaman sa ating bansa o bilang abiding citizen na mahalaga na maitaguyod para sa mamamayan ang tunay na nangyayari kapagkat tayo lang ang makapag-a-adjust sa sarili o ayusin at umunawa sa mga bagay-bagay na dapat kilatisin muna at intindihin natin sapagkat kung hindi natin pagbibigyan ng
pangangalaga at pansinin ang tunay na motibo ng nakararami sa ating mga liderato at naglilingkod sa ating bayan mula sa Kongreso. Tiyak na tayo magkasala o magkamali sa kanila. Dahilan na tayo ay hindi natin iniisip ang kapakanan ng ating mga kongresista na ang pakay ay magkaisa lamang sa iisang hangarin at may tuwid ng maayos ang tamang pamamaraan. Mas mainam na ito dahil sa lahat ng magkakasundo ang ating mga delegasyon ng bawat distrito at mga probinsya. Mas maigi pang iisipin natin na tayo ay natutuwa sa Kongreso dahil ang lahat na nagkakaisa sa lower house all the way presidente kaysa magkakahiwalay-hiwalay, which is not good. Ang pangarap ng ating mga liderato ay pangarap din ng ating 32 million na botante na magkaroon ng magandang hanap buhay at maingat ang ating bansa. Kung kaya't ang ating mga liderato ay patuloy silang nagtutulungan sa Kongreso hanggang Senado all the way. Ang pag-angat ng ating bansa ay susi sa kamay ng mga tunay na liderato. Ang magkasarili na papakita lamang na siya hindi original na politician kundi siya plastic. Dahil makasarili nga sa mukhang mahilig kaban ng gobyerno ang galing sa taxpayer. At kaya nga sa ating liderato sa Kongreso, maliwanag na sila ay nagtutulungan sa trabaho at pinag-iisipan nila ang mga priority na sana'y pangkalahatan ang mga gawain nila at hindi pansariling interes lamang. At isa pa sa malinaw na hindi nanluloko ng ating mga kababayan na sila'y marangal na nagtatrabaho para sa bayan kasama na ang pagkakaroon ng budget ng bawat government agencies o department ng ating gobyerno at sila'y legit na sila'y nagkakaisa tungo sa kapayapaan, kaunlaran at kaayusan. Do not do who others what you do not want others do unto you. Marahil ito ay bunga ng pagsiselos, pride at temptation kung kaya ang isang tao ay nag-iingay na hindi nasiyahan sa trabaho ng ating mambabatas sa lower house. Kaya nagpapakatuot tayo dahil ang mundo ay bilog at ang karma ay nasa paligid lamang. Kung mapatunayan na walang ebidensya ang mga magkakaliwang grupo sa paglustay ng confidential at intelligence funds, dapat din kasuhan ang mga magkakaliwa ng political insubordination bilang second highest elected official of the land with a tantamount to a moral turpitude. Sabi nga ni Senator Bato, talagang may makita silang kinurap ni Vice President Sara yung CF, hindi kasuhan siya. Pero confident naman si Senator Bato na wala silang maiharap na kaso laban kay Vice President Sara dahil di naman totoo yung mga inaakusa nila sa kanya. Dapat magtulungan, maghanap ng solusyon na ang problema ng bansa para umunlad ang bansa at buhay ng mamamayan. Set aside politic topics sa eleksyon. Matagal pa ang 2028. Ang hinahanap ng mga tao yung makakatulong sa kanilang kabuhayan, hindi yung puro kritik, yung mga nagngangawa pagdating ng eleksyon. Wala silang pagpapala, wala silang itatanim na mabuti. End quote. Handa si Senator Ronald De La Rosa na maghain ng kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte kung makahahanap ng ebidensya mga kritiko na ibinulsan niya ang confidential fund ng Office of the Vice President. Anya kung wala palang tiwala kay Duterte na siyang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, dapat ay hindi na ito binigyan ng naturang pondo. Kung meron tayong ebidensya natin, kasuhan natin. Ako mismo, kahit close na close ko yan si Vice President Indesara, parang kapatid ko yan. Pero kung nakita ninyo na may ebidensya kayo na binulsan niya, kasuhan natin. Ganun lang, simple. Oh my God, that's the second highest official of the land. Tapos ayaw natin pagkatiwalaan. Eh bakit natin binigay yung confidential fund na yan kung wala tayong tiwala sa kanya? Naunawaan din naman ni De La Rosa kung nagalit man si Duterte sa mga bumabanat sa kanya hinggil sa confidential fund. Normal lang sa tao yan na mag-react in that manner. Eh, kinu-question nyo. Eh, bigyan nyo ko ng ebidensya na binulsa ko ito. Parang ganun ba? Kasabay nito, sinabi ni De La Rosa na hindi siya tututol kung magdedesisyon ang nakararaming mambabatas na tanggalan ng confidential funds ang Department of Education. Gayunman, aminado ang senador na nasasayangan siya rito dahil magagamit anya sana ang pondo para mapigilang makapag-recruit ng mga estudyante, ang mga makakaliwang grupo. Sana meron sila para meron silang ilburum na pang gasto sa kanila mga gustong gawin na mga proyekto, lalong-lalo na pagdating dyan sa problema sa insurgency. Iginit ni De La Rosa na malinaw naman ang motibo ng ilang makakaliwang mambabatas kung bakit sila nagkukumahog na matanggalan ng confidential fund ng DepEd. Sa tingin ng senador, may basihan ang pahayag ni Duterte na kalaban ng kapayapaan ang mga kumukontra sa confidential fund. Sino ba ang tatamaan niyang confidential fund na yan kapag yan ay nagamit? At alam natin, ang balak talagang gamitan ni Vice President Sara dyan ay yung mga kaliwa. Dahil ayaw niyang ma-recruit yung mga kabataan na magiging armado ng New People's Army na akit sa bundok. Nakakulong pa po yung mga nakontempt po ng mga leader
ng Socorro Bayanihan Incorporated, Senador? Yes, Mike, hanggang ngayon nakakunta pa rin sila. Aha. Except yung isang si Mamirto Galanida na pinakumpay natin sa Manila General Hospital dahil nga minumonitor yung kanyang high blood at diabetes. So nandun siya ngayon nakakuntay. So hanggang kailan po ito? Dahil kasi, di ba, kaya nyo kinunted dahil ayaw magsabi ng katotohanan, nagsisinungaling nga, parang ganon. Hanggang kailan sila pong makukulong sa Senado? Hanggat kailan sila magsabi ng katotohanan. Wow. Oo. So baka next hearing ay kung magsabi nila ng katotohanan at satisfied yung membro ng committee, baka ililift yung kanilang contempt orders. Sa tingin ba ninyo, talaga bang kulto yung ganyang mga galaw? Paano ba yun? Ay by all indications, no? Oo. At saka kung basihan natin yung definition ng kulto ay pasok talaga sila. Saka ano, Yung strong reverence to a single personality at saka yung blind obedience. Ay talaga pang-abuso sa mga bata, pakakasal sa ibang di mo naman mahal, pakakasalan, di ba? Tapos pagtatabi, hindi mo kilala. Oo nga eh. Pero yung bang leader nito, wala bang pang-abuso siyang ginawa? Hindi ba siya ng rape? Hindi ba siya ng abuso ng mga kababayan, yung leader niya? Well, may mga testimonya yung mga victim, no, na sila pinapatulog sa loob ng pamamahay ng leader. So may rape na nangyayari. Ay gano'n. So na-establish na ba na meron pong naaabusong kabataan doon mula doon sa leader nila? Meron ng gano'n? Yung sa leader nila na siya mismo ang nag-rape, hindi pa na-present yung witness. Pero yung mga sinapilitan sila na sex ay yun, nagsalita. Grabe, so kakawaw. Paano ba, Senador, maiwasan yung ganyan? Kasi yan yung mga ginagamit ng Bible, pasintabi na maka-Diyos daw pero maka-demonyo naman ang mga galaw, pasintabi na, di ba? Parang paano po makukontrol ito? Kasi alam mo naman yung relihiyon sa Pilipinas ay parang 2-5 na eh. Ginagawa ng hanap buhay ng iba. Yeah, sa totoo lang, Mike, it has to be a whole of nation approach para mamonitor natin yan, no? Dahil sa ngayon, we respect the right to religion. To freely exercise their faith kung anong gusto nila, na constitutional right nila yan eh. Yun na nga eh. Pero ang problema lang, kapag in the exercise of their right to religion ay in the process, meron silang binabiolate na mga human rights, lalong-lalo na sa mga minor de edad. Yes. So government has to skip it. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.